Ti sei mai fermato a considerare se stai lasciando che Gesù passi inosservato nella tua vita? Quante volte, tra il rumore del mondo, le infinite notifiche sui nostri telefoni e le preoccupazioni della vita quotidiana, dimentichiamo ciò che conta veramente, la presenza di Dio? La verità è che, anche senza rendercene conto, possiamo essere così distratti da non sentirlo parlare, non sentirlo avvicinarsi e non riconoscere quando sta per toccarci. Ed è proprio su questo che dobbiamo riflettere oggi. Stiamo facendo spazio allo Spirito Santo affinché riempia le nostre vite? O i nostri cuori sono così pieni di rumore che non c'è spazio per Lui? La Bibbia, in Atti capitolo 2 versetto 17, ci ricorda una promessa potente. Negli ultimi giorni spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. Questa non è una promessa lontana o limitata a pochi eletti, ma qualcosa di ancora vivo e reale oggi. Dio ha chiarito che il suo spirito non sarebbe stato riversato solo sui leader religiosi, ne sarebbe stato esclusivo di coloro che apparentemente hanno una vita perfetta. Ha promesso che sarebbe stato per tutti, giovani, anziani, uomini, donne, persone comuni, persino coloro che sentono di aver commesso troppi errori e di non meritare altro. Questa promessa include te, proprio lì dove sei. Ma c'è una condizione essenziale: il cuore deve essere aperto. Dio parla, ma dobbiamo tacere per ascoltare. Bussa, ma dobbiamo fermarci per rispondere. Nel mondo in cui viviamo, con così tante distrazioni, corriamo il rischio di riempire la nostra anima di così tante voci e attività che non c'è spazio per lo spirito di riposare. Ecco perché dobbiamo imparare a riservare momenti nella nostra giornata per stare in silenzio davanti a Lui, per dire, anche solo in un sussurro: Gesù, voglio che tu sia qui. E quando lo desideriamo veramente, Lui viene. Ricordate la storia di Bartimeo, il cieco di Gerico, in Marco capitolo 10 versetto 47. Non poteva vedere Gesù con i suoi occhi, ma riconobbe nel suo cuore che quella era l'occasione della sua vita. Così iniziò a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. La gente cercò di farlo tacere, ma lui non si arrese. Al contrario, gridò ancora più forte, perché sapeva che non poteva lasciarsi sfuggire il miracolo senza agire. E la Bibbia ci dice che Gesù si fermò. In mezzo alla folla, in mezzo al rumore, udì la voce di quell'uomo disperato. E poiché Bartimeo gridò con fede, fu guarito. Questa è la lezione che dobbiamo imparare. Dio si muove di fronte ai cuori affamati, alle persone che gridano nonostante le voci contrarie, che non lasciano passare invano l'opportunità della presenza di Gesù. Forse oggi ti senti stanco, scoraggiato e senza la forza di cercare. Ma è proprio in questa debolezza che Dio mostra la sua potenza. Lo Spirito Santo non viene riversato sui cuori perfetti, ma sui cuori disponibili. Non cerca coloro che sanno tutto, ma coloro che si mettono nella posizione di dire: Signore, ho bisogno di te. Non lasciarmi vivere un altro giorno senza la tua presenza. E se senti questo desiderio nel tuo cuore, fai di questa riflessione il tuo grido. Ripeti ora: Signore, non lasciarmi fuori. Non lasciare che questa generazione passi senza che io viva un vero incontro con te. Riversa il tuo spirito su di me. Riempi il mio cuore con il tuo fuoco. Parlami. Usa la mia vita. Se questa preghiera risuona nella tua anima, credimi, Dio ti ascolterà. Non ignora mai il grido sincero di coloro che lo cercano. Se questo messaggio ti ha colpito, iscriviti al canale, metti mi piace a questo video, commenta la tua esperienza e condividila con qualcuno che ha bisogno di questo messaggio. Facendo questo, non solo rafforzerai la tua fede, ma aiuterai anche gli altri ad avere un vero incontro con Dio. Avete mai notato come il mondo moderno faccia di tutto per rubarci il silenzio? Tante voci competono per la nostra attenzione,
Messaggi che arrivano costantemente, impegni che si accumulano, notizie che ci bombardano, preoccupazioni che non cessano mai. È come se ci fosse un rumore costante che cerca di riempire ogni spazio nella nostra mente e nel nostro cuore. Ma se i nostri cuori sono sempre pieni, dove troverà spazio lo Spirito Santo per dimorare? È una domanda che ci pone, perché la verità è che Dio non si fa mai strada con la forza. Non invade, non compete con il trambusto. Aspetta che apriamo la porta, mettiamo a tacere il rumore e diciamo: Signore, entra, voglio sentire la tua voce. È a questo punto che dobbiamo riflettere su ciò a cui diamo veramente priorità. Possiamo anche costruire una vita che appare organizzata all'esterno, ma se dentro siamo privi della presenza di Dio, che senso ha? Quanti di noi hanno sperimentato questa esperienza? Correre, produrre, raggiungere obiettivi, ma avere comunque la sensazione che manchi qualcosa. Perché nessuna conquista umana può sostituire la presenza divina. Solo lo Spirito Santo può riempire gli spazi più profondi dell'anima, portare pace in mezzo alla tempesta e ripristinare ciò che sembrava perduto. E non pensare di dover essere perfetto o esemplare per sperimentare questa effusione. Dio lo ha detto chiaramente: e fonderò il mio spirito su tutta l'umanità. Questo significa che cerca cuori disponibili, non curriculum impeccabili. Lo Spirito Santo non guarda le apparenze, ma la resa. Forse ti vedi pieno di difetti, forse sei stanco di lottare con gli stessi errori, forse ti senti indegno di tanto amore. Ma è proprio lì che si manifesta la grazia di Dio. Non cerca persone che hanno già tutte le risposte, ma coloro che si arrendono e dicono: Signore, anche se sono distrutto, ti desidero ancora. Anche se sono stanco, ti cerco ancora. Ito ang sikretong madalas nating nakakalimutan. Hindi ito tungkol sa lakas ng sarili, ito ay tungkol sa pagsuko. Ito ay hindi tungkol sa ito ay tungkol sa pananampalataya. Hindi kailanman pinansin ni Jesus ang sigaw ng isang pusong desperado. Sa kabaligtaran, palagi siyang kumikilos patungo sa mga humihingi ng awa, kahit na sinabihan sila ng mundo sa kanilang paligid na tumahimik. Nang sumigaw si Bartimeo, ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng tunay na pananampalataya, hindi manirahan sa kadiliman, kundi manatili hanggang sa magliwanag ang liwanag ni Kristo. Ang pananampalatayang ito ay maaring mukhang matapang, kahit na hindi komportable, ngunit ito mismo ang nakakuha ng pansin ng Diyos. At ang pinakapambihirang bagay ay ang pakikipagtagpo kay Jesus ay sapat na upang ganap na mabago ang ating kwento. Isang dampilang, isang salita, isang tingin mula sa Kanya, at lahat ay nagbabago. Ang presensya ng Diyos ay hindi lamang nagkapaginhawa, ngunit nagkapanibago at nagbibigay ng kapangyarihan. Ang banal na Espiritu ay dumarating hindi lamang upang magdala ng kapayapaan, ngunit upang mag-alab sa loob natin ng apoy na nagtutulak sa atin na mamuhay ng iba, upang dalhin ang Kanyang presensya sa mundo, upang maging buhay na mga saksi ng Kanyang pag-ibig. Sa makatuwid, huwag hayaang nakawin ng pagmamadali ng buhay ang sagrado. Huwag hayaang mawalan ka ng mga distractions sa sandaling dumaan si Jesus. Kung pagod na ang puso mo, sumuko ka na. Kung ito ay mabigat, magpahinga sa Diyos. Kung ito ay puno ng ingay, tumahimik at magbigay ng puwang para sa Kanya. Dahil nananatili pa rin ang pangako, ibubuhos niya ang Kanyang Espiritu sa lahat ng tunay na naghahanap sa Kanya. At kapag nangyari iyon, hindi lang ang buhay mo ang magbabago, pati na rin ang buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Kaya, hayaan itong maging panalangin mo ngayon. Panginoon, hindi ko lang gustong marinig ang tungkol sa iyo. Nais kong maranasan ang isang tunay na pakikipagtagpo sa iyong presensya. Nais kong i-renew ng iyong espiritu ang aking lakas, muling pasiglahin ang aking mga pangarap, at punuin ako ng lakas ng loob na sumulong. Hindi ko tinatanggap ang pamumuhay para lamang sa hisura. Gusto kong mabuhay na puno ng iyo. Naisip mo na ba na ang isang pakikipagtagpo kay Jesus ay maaring muling isulat ang iyong buong kwento? Hindi ito pagmamalabis, ito ay katotohanan.
Ang isang sandali sa kanyang presensya ay sapat na upang pagalingin ang mga tao ng sakit. Isang bulong lamang ng banal na espiritu ay sapat na upang patahimikin ang bawat tinig ng takot. Isang dampi lamang ng pag-ibig ng Diyos ay sapat na upang masira kahit ang pinakamatigas na puso. Ito ang kapangyarihan ng presensya ni Kristo. Hindi lang niya tayo binibisita, binabago niya tayo. Hindi lang niya tayo inaaliw, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Hindi lang niya tayo pinalibutan, ipinapadala niya tayo ng may layunin. Kaya naman hindi tayo makontento sa isang buhay na nakikita sa ibabaw, sa walang buhay na mga gawaing pangrelihiyon, na may pananampalataya na nananatiling theoretical lamang. Mas gusto ng Diyos. Nais niya maging totoo ang kanyang banal na espiritu sa bawat detalye ng ating panahon, sa bawat desisyon, sa bawat hakbang. Ipinaalaala sa atin ni Apostol Pablo sa Filipos Kabanata 4, versikulo 6, na huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi ihandog ang lahat sa Diyos sa panalangin at pagsusumamo na may pasasalama. At ang pangako ay ang kanyang kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay magbabantay sa ating mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi isang bagay na mabibili, hindi ito isang bagay na mayaalok ng mundo. Ito ay isang kapayapaan na nagmumula lamang sa presensya ng Panginoon. At ito mismo ang kapayapaang nais ibuhos sa iyo ng Diyos ngayon. Siguro nagdadala ka ng mga alalahanin tungkol sa bukas, marahil naramdaman mong nakalimutan mo, marahil ay iniisip mong walang nagbabago. Ngunit tandaan, ang Diyos ay nasa iyong bukas. Inihanay na niya ang mga bagay na hindi mo nakikita, naghahanda na ng mga landas na hindi mo maisi. Kapag nakaramdam ka ng kahinaan, iyon ay kapag ang kanyang kapangyarihan ay gana. Kapag nadarama mong naliligaw ka, ang salita ay lampara pa rin sa iyong mga paa at liwanag sa iyong landas. Kapag nararamdaman mong hindi mo na kaya, binabago niya ang iyong lakas na parang agila. Ito ang Diyos na nangako na ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman, at hindi niya binabalikan ang kanyang mga pangako. Kaya, gawin ang mensaheng ito na iyong panalangin ngayon. Ipikit ang mga mata ng iyong puso at sumigaw, Jesus, ayaw kong mabuhay sa panibagong araw na wala ka. Ibuhos mo ang iyong espiritu sa akin, sa aking kahanan, sa aking pamilya. Kunan mo ang mga walang laman na lugar sa aking puso. Pagalingin ang mga sugat na hindi pa naghihilom, buhayin muli ang apoy na napatay. Panginoon, sumusuko ako. Isinusuko ko ang aking pagmamataas, ang aking mga pag-aalala ay itigil ko ang anumang bagay. Halina, Panginoon, at baguhin mo ang aking buhay. Habang nagdarasal ka ng ganito, maniwala ka na nakikinig na siya. Maniwala na ang langit ay gumagalaw sa ngalan mo. Maniwala ka na ang mga anghel ay nagbabantay na sa iyong kahanan, na ang banal na espiritu ay nagkapalakas na sa iyong kaluluwa, na ang kamay ng Diyos ay nasa iyo na. Ang pagsuko na ito ay hindi napapansin sa harapan niya. Kung paanong huminto si Jesus sa gitna ng karamihan upang mainig ang sigaw ni Bartimeo, humihinto din siya ngayon upang mainig ang iyong daing. Siya ay nakasandal sa iyo, dahil hindi niya tinatanggihan ang isang nagsisisi at wasak na puso. At kung ang salitang ito ay naantig ang iyong puso, inaanyayahan kita na gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya sa amin. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng mensaheng ito. Kapag ginawa mo ito, hindi mo lamang pinalalakas ang iyong pananampalataya, kundi nagiging instrumento din para sa ibang buhay na maantig ng pag-ibig ng Diyos. Sama-sama, maaari nating palaganapin itong hindi mapapatay na apoy ng Espiritu. Naway makatiyak ka ngayon na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay malapit, siya ay nakikinig, siya ay nagbubuhos ng kanyang Espiritu. Buksan mo lang ang iyong puso at sabihin. Dahil kapag sinabi mo, gumagawa siya ng walang hanggan higit sa iyong naiisip.